So halos tapos na yung ano natin, yung mga graphing ano. Ang topic talaga natin for today is dapat sisimulan ko siya ng subplot na agad. Pero nakita ko dun sa manual ng Matplotlib, marami pa kasing possible graphs. So ipi-preview ko lang sa inyo kung ano yung tinatawag na mga pairwise data. Tinignan ko yung manual nung Matplotlib, nakakategory siya sa pairwise at saka sa statistical na plotting. So yung pairwise data, na-discuss na natin yung line, yung scatter, yung bar, then may nakita akong additional na dalawa, which is yung stem plot, fill between a plot, then merong stock plot. So sabi ko nga, yung 6 na graph na pinag-aralan natin before, o kaya 5, siya yung magiging foundation lang. Kasi kung titingnan mo yung stem plot, yung data na lang natin is artificial data. Ang data natin is yung magiging sign ng X. Tapos meron lang multiplier. Ine-expect natin to na sine wave. So gumagawa lang tayo ng sine wave. Then ang gagamitin mo lang is stem. Kung titingnan mo yung plot niya, similar lang siya sa bar graph. Meron lang siyang ibang implementation. Kung titingnan mo yung stem plot, halos bar graph din ang equivalent niyan. Meron lang siyang specific na implementation. So, instead na bar graph, solid na line, rectangular, so ang ginagawa lang niya is merong circle lang dun sa dulo. Pero kung titingnan mo yung interpretation, bar graph pa rin. Okay, kung gusto mo lang alternative, so kaya mo na itong i-project through bar graph. Pero kung gusto mo ganyan yung itsura mo, kung gusto mo magpo-project ka ng halimbawa is maraming bar, pero nakakaubo siya ng space. So, ang pwede kong alternative is gagamit na lang ako ng stem plot. So, may mga sarili siyang property, may mga sariling property. So, tingnan nyo na lang dun sa manual. Hindi naman natin to gagamitin talaga lagi. So, ang gagamitin natin yung mga foundational graph. So, meron ding fill between. Pag gusto mong makita yung difference ng dalawang line graph, so, pwede ka daw gumamit ng fill between. So, ano yung sample ng fill between? So, halimbawa, meron akong ganitong plot. Gusto ko lang malaman yung difference ng dalawang line. So, yung fill between, itong shaded area na to. So, sample, isa pang implementation ng fill between. So, gumamit tayo ng condition which is meron siyang where. So, where y is greater than 0, then yung y is less than 0. So, ano yung ibig sabihin nun? So, ganito yung magiging itsura niya. So, para ma-identify mo lang yung area under the curve. Yan. So, ibig sabihin, pag nandun ako sa under nung blue, sasabihin ko positive area pa rin siya. Kasi from 0 onwards 1. Then, kapag yung plot ko is sumisid siya sa negative 0, below nung negative, nung 0 value ko, so, pwede ko lang sabihin siyang negative. So, ang kailangan mo lang dyan, yung fill between, yung x and y axis mo, saan yung baseline, then yung i-shade ko na i-fill in between, So, yun lang ibig sabihin nun. The rest, kung nakikita nyo yung mga parameters niya, is same din dun sa ginagawa natin before. So, laging ganyan. Pag kailangan mo ng legend, lalagyan mo ng label. Pag kailangan mo ng transparency, laging alpha. Pag kailangan mo ng color, edi color. May mga certain graphs lang na hindi gumagana yung color. Iba yung implementation ng iba. Yung iba, letter C lang. Yung iba, kailangan niya ng CMAP. Okay? Ito ay mga shaded area under the curve. Pwede kang gumamit nung meron akong line graph. I-identify ko yung fill in between. So, meron lang ako ng shaded area. So, ano pa? Stock plot. Ito ay line graph na may shade sa ilalim na pwede mong i-stack. So, sample ng stock plot. So, ito yung value ko ng X. So, magge-generate tayo ng 0 to 10 na linear space, 100 points. Kung natatandaan nyo pa yung lead space. Then, meron akong sin x plus 2. Then, cosine x plus 2. Then, yung y3 ko is yung kalahati ng sin x, pero dadagdagan ko ng 1.5. So, ito yung x-axis. Ito yung y-axis, y1, y2, y3. Then, may label ako. Ganito yung magiging itsura. Pag gusto mo mag-compare ng tatlong line graph,
Actually, line graph lang to, pero meron siyang shaded area. So, stack plot. Hindi lang bar graph ang pwede nating stack. Pwede nating i-stack yung line graph, pero tinatawag niya siya na area plot. Ito kaya nagkakameron ng curve kasi meron nga tayong 1,000 points from 0 to 10 sine wave. Kung nasisilip niyo yung oscilloscope, pwede kang mag-generate doon ng sine wave. Gumaganon siya. Kung nakahawak kayo ng oscilloscope, malamang pang-measure siya ng signal pagdating doon sa ECE. Sa EE ginagawa din nila kasi kapag pag AC yung current mo, nag-alternate siya. Pag DC kasi flat lang flat lang siya sa oscilloscope. Kaya yung DC current maganda siyang gamitin sa electronic components. Kailangan kasi hindi nagpa-fluctuate. Laging 0.5 volts lang. Kaya pag sinaksak mo yung DC component sa AC, malamang puputok siya. Kasi hindi niya carry yung magnitude ng voltage. Okay? So pwedeng sabihin mo gagamit na lang ako ng stack area. Ito yung mga variation lang, pero ang key dito is similar lang siya dun sa pinag-aralan nating mga foundational na graph. Then meron ding stairs. Ito mararanasan niyo to kapag tayo ay nagta-time series analysis. Instead na ang gawin niya is line graph na ganito, magge-generate lang ako ng stair, parang oscilloscope din. So instead na ang alternative mo is mag-drawing ka ng line graph, so parang hagdan siya. So y and x binaligtad lang natin. So ganito yung magiging itsura ng graph. Stair. So yan yung common na nakita ko dun sa library. So pwedeng ganito yung yung definition ng stair plot mo. Ito useful to kapag time series analysis. Halimbawa, gusto mong makita yung variation ng COVID cases per week. So instead na line yung gamitin mo para well-define yung variation, nakita mo tumataas ba yung cases. So gumagamit kami ng stair plot. So ibig sabihin nag-pick siya dito sa sa around value natin ng halimbawa ika 2 weeks ito o kaya ika 3 weeks, then bumaba siya ng ika 4th week. So parang line graph din siya. Hindi lang mas define yung mga curve. So instead na curve yung tinetrace natin, kanto-kanto. Yun yung ibig sabihin. So, pwede akong gumamit ng stair. Then next, meron ding ang category is statistical distribution. So, meron tayong pie chart, na-discuss ko na. Meron tayong histogram, then meron tayong box plot. So, ito yung foundation ng statistical distribution. Yung error bar, na-discuss ko yan nung nagdi-discuss tayo ng bar graph. So, ang kailangan mo lang dyan is yung error bar. X and Y. So, imagine mo, ito lang yung data na nakuha natin. Parang sinabi mong bar chart din yan before. So, meron lang ganyan. Yung tinuro ko sa inyong before. So, variation lang. This time, ito specific point siya. Hindi siya specific bar. Ang variation natin sa bar chart is, halimbawa hanggang dito lang. Dito, specific data ko, halimbawa 0, may margin of error ako, ito lang. Isang point lang, hindi siya range. Yung tinatawag nating error bar. So, pag nag-ngolekta ka ng data, sasabihin mo, meron akong margin of error, ganito. Hindi ko sinasabi na halimbawa ito ay laging negative 0.2 o kaya 0.2 lang, say negative 0.5. So, meron akong variation ng error. So, error bar. Ito bihibihirang gamitin, kaya bihibihira nyo rin makikita. Bihibihira siya, situational. Then, violin plot. Yung violin plot is similar lang siya sa box plot. Kaso, makikita mo dito yung, yung density ng data, which is hindi siya binibigay no box plot. Okay? Ano yung density ng data? Kung i-interpret mo yung violin plot, pwede kang maglagay ng, kung titingnan ko yung data, pwede mong i-display dun sa violin plot, ano yung average. Yung average natin, nag-set tayo ng color na kulay blue. So, ibig sabihin, yung category to ko, ang average is yung kulay blue dito. Then, ang median line niya, nag-set tayo ng color dito na red, ito yung median line. So, halos nagdidikit lang yung average at saka yung gitna ng data in terms ng category 1 saka category 2. Pero malayo siya in terms ng category 3. So, paano i-interpret ang violin plot?
So, ganun din. Yung dulo, ito yung minimum value na nakuha niya. Kapag hindi ka interesado sa outlier, pwede kang gumamit ng violin plot, ano? So, ito yung maximum. So, yung blue natin, yun yung mean. So, yung red, ito yung median. So, anong ibig sabihin nung Anong ibig sabihin nung mga curve na to? Ibig sabihin, ganyan ka-spread out yung data natin. Ibig sabihin, hanggang dito maraming cases. Then, sir, ano yung ibig sabihin nung part na to? So, ibig sabihin, marami akong data in terms ng x-axis na number 1. Kung mapapansin nyo, mas mataba siya dun sa mas mataba siya sa gitna. Tama. Kung pipili ka dito ng well-concentrated na data point, anong pipiliin mo? Category 1, 2, or 3? Ibig sabihin, concentrated lang yung data ko sa kakaunting range. Pag nagme-measure ka ng concentration ng data, mas maiksi, ibig sabihin, mas concentrated yung data dun lang sa specific portion. So, ibig sabihin, kung idodrawing ko to, parang sasabihin kong ganito yung bell curve niya. Ibig sabihin, sin-sin siya sa gitna. Nagigets? Ang maraming variation dito is itong point na to. Ibig sabihin, maraming nangyari na ganito yung data ko around 2.2. Okay? Mas sin-sin. Ito kung idodrawing ko to, sa bell curve, edi mas spread lang. Maaaring mababa yung yung peak. Yun yung distribution. Ito, halimbawa, katamtaman lang. So, nakikita mo na rin naman sa violin plot kung ano yung makikita ng distribution. So, kaya nga ang point natin is statistical distribution. Ang wala nung box plot, kung i-compare natin yung box plot, hindi nito sinasabi kung saan concentrated yung data. Halimbawa, i-compare ko siya sa violin, hindi ko alam kung saang part concentrated yung data, marami. Pero alam ko na ito yung IQR. Ano ibig sabihin ulit ng IQR? 50% ng data ko is nagfo-fall sa range na to. Ama, kasi ito from 25, ito yung 25th quartile, ito yung 75th quartile. Okay? So, ang ibig sabihin nito, nihulit ko no, ito 50% ng data mo nandyan. Yun lang ibig sabihin yan. Yung orange ko dyan, malamang siya ay average din. Naglagay na rin ako ng average. Then, kung interested ka sa outlier, ito yung review lang, So, pwede mong ma-identify na meron akong 1, 2, 3, 4 na i-eliminate na outlier. Sa category 1, meron akong nakitang isa. Tatanggalin ko siya. Okay? So, ang alternative mo is, pwede kang gumamit ng histogram sa distribution. Kung gusto mo. This time, pwede kang gumamit din ng violin plot. Kung gusto mong ma-identify yung density ng data, kung gusto mong ma-identify yung IQR, ang isa-suggest ko sa iyo is gumamit ka ng box plot. Okay? Since tayo ay engineering, so siguro hindi nyo pa na-appreciate, pero pag pinakita nyo to sa marketing ng kabaha, maintindihan nila to. Kasi usually kapag business ka, magaling kang magbasa ng graphs. Kasi decision making sila eh. Saan ba natin i-market itong product na to? Kaysa mag-trial and error ako, punta ako ng Gumaka, punta ako ng Lokban, which is gagastos ako ng malaki sa cost, na hindi ko naman alam kung papatok yung product ko. What if muna ako? Mag-data analytics muna ako. So para makasave ako, nalaman kong sa Lokban and Lucena lang pala, may willing na bumili ng product na to, ba't magsasayang pa ako sa ibang area? Okay? Yun yung ibig ko sabihin. So, nagagamit ito, baka sabihin nyo, for business lang to, hindi. Sa engineering, nagagamit to usually. Mga civil engineer, electronics engineer, computer engineering, nagagamit din. Kapag mine-measure mo yung performance, halimbawa ng algorithm mo, kung ganun ka-strict yung company nyo. Halimbawa, yung algorithm ko, dapat bumili siya ng 0.05 microseconds. Okay? So, gumagamit din tayo ng signal analysis at saka ng okay? Kayo, kung gusto nyong mag-research, gaya nung ginagawa ko, ito ay mandatory. Kung someday gusto nyong magturo, kagaya ko, mag-research, so sana meron kahit isa sa inyo na gusto maging professor ng engineering, ng information technology. So ito mandatory to. Pag nagre-research ka, kailangan marunong kang bumasa ng mga iba't ibang klaseng graph.
Okay? So next. Baka si Dan gusto. Ito naman, bihirang-bihiring gamitin din to. Ang tawag dito is event plot. Ang gumagamit nito is mga neuroscientists. Halimbawa, nakahiga ako sa kahit saang upuan, may nakakabit sa aking brain, tapos papakitaan ako ng iba't ibang picture. Ibig sabihin, nagtitrigger yung parang merong stimuli. Halimbawa, nakita ko yung jowa ko, mag-i-spike yung brain ko. Okay? Sa mga boys, halimbawa, nakita si Liza Soberano. Mia Khalifa daw. Grabe. Okay, makita mo, nag-i-spike nung nakita ni Maniago. Sobra. Extreme. Okay? So, ibig sabihin, ito, gaya nito. At trial 1, at halimbawa at 0 seconds, wala pa siyang nakikita. Iba't ibang individual, halimbawa, individual 1, 2, 3, may pinakitang picture, so ibig sabihin may nag-i-spike lang. Ibig sabihin, may nangyaring event. Na nag-spike dun sa brain niya, maaaring nakita niya yung nanay niya sa picture, may emotional attachment ka dun sa isang tao. More or less, may mapipil ka mag-i-spike yung Hindi ko alam kung paano nila minemeasure. Ito, ginagamit ito sa trials din. Sa trials ng mga gamot. Yung response nung patients. So nakikita mo, tumalab na ba yung gamot, halimbawa at 4 days, at kung oras man siya, so parang ganyan. So, nagde-develop kami ng tranquilizer sa animal, itetest namin animal 1, animal 2, animal 3. So, titingnan namin kung may variation ba kung gaano katagal siyang umeffect. So, gagamit ako ng event plot. Which is, kaya din naman siya ng line graph. Pero, ang basis kapag nasa health field ka, instead na line graph yung gamitin mo, mas prefer nila yung event plot. So, parang hanapin mo lang kung may natitrigger dyan. Nandito naman yung explanation yan, sa taas. So, ginagamit siya usually ay, sa neuroscience, experimental timing analysis. Sa health-related fields, usually ginagamit siya. So, ito yung event plot. Then, meron tayong histogram, pero 2-dimensional. Diba, sir, tinuruan mo kami ng histogram. Bawa, ito yung bar plot. Bawa lang, So, ganito yung distribution. Pwede kang gumawa ng 2-dimensional na histogram. Gusto mong i-measure yung distribution niya in terms ng y-axis, pwede mo ring i-measure in terms ng x-axis. Kaya nga tinatawag na history 2D. So, paano nakikita? Makikita mo yung his2D, same din, may mga bins, pero instead na isang data lang yung binabato ko, dalawa, x and y. So, ganito yung makikita mo. So, paano ko babasahin to? Okay? So, ito ay, hindi ko alam kung x-ray ba to ng kung parang itsura siyang anong tawag dito? Pagbuntis. Yung nilalagay sa ultrasound. Parang ganyan yung itsura niya. So, ibig sabihin, at 12, may color bar kasi. So, ibig sabihin, pwede ako mag-measure ng specific distribution sa y-axis at saka dito sa x-axis. Okay? Depende kung anong magiging data mo dito sa site. So, titingnan mo lang ang basis mo yung color bar. Hindi siya highly concentrated kapag blue. So, ibig sabihin, wala akong specific data dito. 0 Tama. Habang nagkakakulay siya ng yellow, ibig sabihin, highly concentrated dito yung data. Kung ito ay data halimbawa ng population ng halimbawa, sinabi kapag 12 ikaw ay mayaman. Halimbawa lang So hahanapin ko yung mga tao na makikitaan ko ng data ng 12. Halimbawa, willingness to pay. Kahit malaki yung mahal yung babayaran sa restaurant, nagpa-survey ka. Willing ka bang kumain ng Wagyu steak sa halagang 10,000 pesos? Sa 50 grams na Wagyu steak? Okay. So, pag yes, so hahanapin ko yung distribution ng mga tao dito. Maaaring 5 lang sila, 6, 7. Okay? 2-dimensional histogram. So, meron pang isa, hex bin. Similar lang siya dyan, pero instead
instead na makikita mo ay color points, makikita mo naman is hexadecimal. Same value din. Para sa akin, mas madaling i-interpret yung hex bin. Distribution pa rin siya ng Y, distribution pa rin siya ng X. So, same. So, ibig sabihin, highly concentrated yung data ko dito. Ibig sabihin, meron akong 100 yung value in terms ng dyan. So hindi ko alam kung 37 ba sila o 36 individuals ba. Makikita mo kasi ito dun sa dataset na eh. So ibig sabihin, highly concentrated yung data ko sa mga points na to. Ibig sabihin, maraming nangyaring ganyang data. Kung i-measure natin yung intersection, so maraming ganyang nangyaring data. Okay? Highly concentrated. Pag nagiging white, ito, ibig sabihin, merong instance ng ganyan, walang instance ng data. Distribution pa rin. Kaso gumagamit ako ng hex bin. Itong ECDF, ito ay cumulative distribution, pero naka-arrange sila from lowest to highest. Kaya ang i-expect mo na graph, kapag sinasabing cumulative, ipa-plus ko lang naman yan. Halimbawa, 1, 2, ay di ang kasunod ko ay 3. So, 3, 2, 1, ay di pwede ko sabihin 6. Cumulative distribution, pero i-arrange natin siya ng lowest to highest. Ila ibig sabihin nun? ECDF. Kaya kung titingnan nyo yung code, sir, papagawa nyo ba yan sa exam? Hindi na. Ito ay for ano na lang, information. Ang i-exam natin yung yung tinatawag kong foundational graph. Lilima lang sila. Okay? So, isosort natin yung x-axis, tapos may formula lang siya. So, ganito yung makikita mo, ECDF value. Sir, nasan yung distribution? Drawingan mo ng line. Sample dito, i-advance ko na. Dinrawingan natin ang line ng percentile. 25th, 50, tsaka 75, naglagay lang tayo ng straight line. So, cumulative na distribution. Pero, naka-arrange siya from lowest to highest. Yun yung ibig sabihin ng ECDF. Kung concerned ka sa cumulative value niya, pero gusto mo ring makita yung distribution point. So, ibig sabihin, ito yung gitna ko. Around 0. Hindi ko alam, 0.1, 0.1 something. So, nandun yung 50% ng data ko in terms ng cumulative distribution. So, ila ibig sabihin. Okay? Then, marami pang graph doon. Hindi pa natin discuss yung mga 3D graphs. Pero ang isusunod ko sa subplot natin is Seaborn na library. Mas madali kasing i-implement yung mga very complicated graph na magagawa mo sa Matplotlib, which is easy na mai-implement mo dun sa library ng Seaborn. So, para may option kayo, ano ka ba? Matplotlib ka ba? O dun ako sa Seaborn? So, execute ko lang muna ito, So, ang goal natin, ito talaga yung tunay nating lecture, intro lang yung dalawa na yan, is papaano ka mag-create ng subplot. So, tinuruan ko na kayong maggawa ng individual plot. Tama? Individual plot. Ang gagawin natin, paano mag-design ng isang figure, pwede akong merong 4 na graphs agad. Pag sinave ko siya, hindi 4 na agad. Sir, bakit importante yung subplot? Mahirap mag-compare ng values kapag iwahiwala yung graph. Tama? Pwedeng ang gawin mo, kung hindi ka marunong ng subplot, i-download mo yung graph isa-isa, i-photoshop mo, pagtabi-tabihin mo siya. Pwede yun. Okay? Pero hindi siya magandang way. So, gumawa tayo ng concept ng subplotting. Pwede sa isang figure is meron akong 4 na axis. Ito yung tinatawag nating axis. Eh di sir, mababago yung natin. Mababago ba sir yung command each individual graph? Hindi. Kung ano yung tinuro ko sa inyo before, paano gumawa ng pie chart, line graph, bar graph, scatter plot, distribution, kahit nga itong yung mga bagong tinuro ko pwede mong ilagay dun sa individual graph. Ang kailangan mo lang malaman is yung talent mo sa pagbibilang. Kailangan, alam mo lang yung concept ng row at column. Kayang-kaya nyo lang. Alam niyo naman yung concept ng row and column, Very good. 100 na kayo. Okay? Subplotting yung term. Pwede kang mag-create ng multiple plot within a single figure.
para mas madali yung comparison at saka yung visualization ng data side by side. Okay? 3 method. Papipiliin ko kayo. Hindi ko kayo popersahin kung anong gusto nyong gamitin. Anong maire-recommend mo, sir, sa beginner? Yung simple grid layout. Para to sa mga beginner. Sa mga intermediate user, ire-recommend ko yung flexible layout. Para do sa advanced user, ire-recommend ko yung grid spec na tinatawag. Okay? 3 method. Okay? Hindi ko kayo popersahin kung ako yung laboratory nyo. Bahala kayo. Okay? Hindi nga. Sa totoo lang, mas natututo kasi ang bata, according sa research na nababasa ko, kapag binibigyan mo siya ng freedom. Okay? Hindi mo dapat i-restrict na kailangan yung itinuro ko lang ang dapat yun na lang approach mo. Hindi. Parang nililimit mo yung talent niya sa confines ng kung ano yung kaya niyang gawin na pwede namang i-expand niya yung potential niya. Tama? Kaso iba-iba nga kami ng personality. Naka-record to. Atin lang. Naka-record to Baka mamaya, ay ma'am ito yung video ni sir, ito yung link. Ito yung, hindi, kaya pala hindi na ako pinapansin sa faculty. Kasi shinare nyo na yung yung video. Okay, so subplot. Okay lang naman, pati wala naman akong minention na name. Hello faculty, wala akong minention na name. Okay? So, malinaw. So, game. So, syempre, mag-uumpisa pa rin tayo sa figure. Gagawa ako ng 10 by 4, pero hindi ko alam kung ilan yung isasalpa ko na axis. Pag sinabi kong term na axis, ilan yung graph na ilalagay ko. Yun kasi yung term Yung subtitle, yun yung magiging title ng buong figure. Malinaw yan. Umpisa pa lang Malinaw yan. Yan. Ito yung bago. Subplotting. Ano yung ibig sabihin ng 1-to-1? Gumagawa ako ng graph na merong 1 row, 2 column. So, mag-expect ka ganito. 1 row, 2 column. Daling intindihin, tama? Then, yung 1 dito sa side, ito yung una kong graph, 1. Then, yung pangalawa, 1, 2, 2, ito yung pangalawang graph. Tama? Very easy. Ito yung nire-recommend kong gamitin ng mga beginner na kagaya nyo. Sir, anong ginagamit mo? Pag tamad, ito. Kapag kailangan kong i-loop, may for loop na. Yung intermediate na. Makikita nyo mamaya kung ano yung difference. Pag kailangan ko ng i-loop, gagamitin ko yung pangalawa. Pag irregular yung shape ng mga graph, irregular. Halimbawa, ganito. Pwede kasing ganito kung graphing mo Yan. Kinakampanya yung 2 row. So, pwede kang gumamit ng grid spec. Sabihin by grid ang graphing. So, game. So, malinaw, 1-to-1, 1-to-2. So, sa 1-to-1, maglalagay ako ng graph. TLT title. Wala pa akong graph Nagpa-plot lang ako pero wala pa akong graph. Then, second subplot ko is subplot title. Pansinin nyo, pwede ko nang lagyan individually na may title at saka may X label. Then, anong ibig sabihin ng tight layout? Siya na yung bahalang mag-arrange na maganda yung visual pa rin ng graph. Hindi lahat nasosolve nung tight layout Pero ito yung magandang practice kapag gumagawa ka ng subplotting. Adjust spacing between subplot. Siya yung bahalang mag-decide para hindi siya nag-overlap. Pero kapag niliitan mo na to, halimbawa 1 lang, wala na tayong choice. Kundi mag-overlap siya. So ganito yung ibig sabihin. Pag in-execute ko to, ganito yung magiging subplot natin. So, sana malinaw siya, So, isang figure, 2 graph. So, pwede na ngayon akong mag-compare. Halimbawa, mamaya yun yung example natin. Kalaban namin ay Miami Heat. Kami ay New York Knicks. Ano yung pwede kong makitang advantage? Halimbawa, ako ay sports analyst. Binabayaran ako ng Miami Heat ng $3 million a year para sabihin every game kung ano yung magiging advantage ko sa kalaban. Which is may nangyayari talaga sa totoong ganyan. Sports analytics. Okay? Hindi na ngayon nakukuha sa pakiramdaman na lang. Ay, maganda ang gising ni LeBron James. Bagong kasal.
Mag-e-expect ako na maganda ang laro niya. Hindi. Bagong kasal alam mo kung anong ginawa niya kagabi. Okay? So, mahina siya. Okay? So, hindi mo masasabing ganyan yung magiging outcome. So, question. Wala mo ng question. Okay? So, wala. Second method. Gagamit ako ng subplots. Plural. Plural ito ano? Subplots. Yung isa ay subplot. Magkaiba yung dalawa, no? Pag sinabi mong subplot, ganito yung format. 1 to 1, 1 to 2. Pwede kang gumamit ng subplots. Hindi pala, iba pala to. Sample pa to. 2 row, 2 column. Ibig sabihin, apatan lang. Hindi pa ito yung intermediate, ha? Hindi ko pa nakikita yung axis. So, ito yung 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 2 to 4. So, ganito yung magiging itsura niya. Sorry, na-excite ako. Ito yung subplot na 2 by 2. Yan. So, 2 by 2 siya. So, pwede ito yung line graph, pwedeng hex bin, pwedeng ECDF, pwedeng 3-dimensional graph yung nandito sa kabila. Depende sa gagawin yung information. Halimbawa, poverty in the Philippines. Makikita nyo dito, Masbate. Halimbawa, Sulu. O halimbawa, yun yung mga mahihirap na, which is yun talaga. Tapos halimbawa, population rate per region. Pwedeng ganun Halimbawa, nagtatrabaho ka sa PSA, NSO, or something. So, ipepresent mo siya, hindi as individual graph, pero isang malaking subplot na related yung graph sa isa't isa. So, ito yung 2 by 2. So, dito ang ginamit natin is, singular. So, doon tayo sa flexible grid layout. So, ito yung sinasabi kong plural subplots. So, sa umpisa, dapat i-define mo na agad kung ilan yung magiging subplot mo. Tayo ay nag-define tayo ng 2-1. So, ano yung ibig sabihin ng 2-1? 2 row, 1 column. So, pababa yung magiging graph natin. Then, kung mapapansin nyo, bakit naging AX0? Kapag gumagamit ka ng subplot na plural, kailangan may return value ka na figure at saka axis. Kailangan. Then same, subtitle, yung AX0 ko, para malinaw lang, gumamit ako ng flexible layout. So ito yung subplot ko, ito yung AX0, tapos ito yung AX1. Bakit? Index 0, index 1. Kapag iisa lang, lagi in terms ng row. Ila, ibig sabihin yan. So, sir, paano kapag multiple, 2 by 2? So, balik doon ako sa baba. Kapag kailangan mo naman ng 2 by 2 grid, di kailangan mo ng 2 by 2 na subplot. Tama. 2 by 2. Ganito yung size. Magkakameron ka na ng comma. So, ano yung ibig sabihin yan? So, kapag flexible grid layout, ito siya. Ito ay 0 and 1. Ito ay 0 and 1. Intersection, 0, 0. 0, 1. Okay, ito ay 1, 0. Ito ay 1, 1. Mas madali itong i-program kapag nasa for loop. Para sa akin, mas madali siyang i-program. Pero actually, madali i-program yung simple layout. So, ibig sabihin, gagawa na ako ng ganyan. Each individual axis is represented by row and column. Plus, napansin nyo, hindi na siya title lang. Okay? Kapag gagamit ka ng flexible layout, hindi nagagana yung title na lang. PLT, title. Tama? Hindi na siya gagana. Dadagdagan mo siya ng set. Lahat may set. Ba't kasi iniba pa nila? Pero hindi akong gumawa, so wala akong right na mag-demand. So instead na title lang, papakita ko sa inyo yung pagbabago. Before, gumagamit tayo ng title. Kasi direkta tayo sa PLT. Direkta. Ngayon, kung ibinigay mo yung axis at saka figure, ang rule dun sa manual, lahat is meron ng set. Instead na X label, set. Instead na Y label, set. Pero same pa rin yung show at saka yung type layout. Nagigets? So next subplot. Ito, 2 by 2. Meron grid spec.
Grid spec. Ito ay para sa irregular shape na graph. So, kailangan mo mag-import ng grid spec. I-import mo siya. Required eh. Then, same. I-define mo ano yung grid spec mo. GS equals 3 by 3. Ano ibig sabihin dito? Sa loob ng plot ko, meron akong 3 column, meron akong 3 row. Nagigets? Okay? Then, pag sinabi kong AX1, i-define ko yung una kong axis as AX1. Then, mag-a-add ako ng subplot na GS 0. Then, ano ibig sabihin ng 0? Row 0, matatapos ako sa column number 2. So, ganito yung magiging itsura niya. So, kung titingnan nyo siya, magigets nyo to. Marunong kayong mag-splice. Irregular shape na graph. So, nagmula siya sa grid na 3 by 3. So, nag-define ako ng 3 by 3 na graph, di ba? So, yan. Pwede kang mag-span ng row, pwede kang mag-span ng column. Irregular shape. Ito, yung subplot 4 ko, kinampan ko na lahat. Okay, kung gusto nyo ganyan lang. Okay, aesthetic. Halimbawa, meron ka lang maliit na bar chart dyan, 2 lang. Tapos meron ka line graph. Halimbawa, may pie chart ka dito. Tapos halimbawa, meron ka dito na box plot. Pwede natin gawin na ngayon yan, sama-sama na. Which is dapat ganun yung ipagawa sa inyo ni Ma'am Susa. Pero sa lab ko, ipapagawa ko to ha. Sorry to say, sa lab ko. Kasi lab ko kayo. So maggagawa tayo ng ganito. Para just for fun. Okay, gagawa tayo ng subplotting. Hindi ko na i-discuss in detail siya So makikita nyo naman kung marunong kayong mag-splicing, ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin yan? From 0 to 2. So, ang ibig sabihin lang niyan, 2 row yung kakampanin ko. Tapos, ito ay, ano ibig sabihin nung to dyan? Ano ibig sabihin nung to? Column, number 2. So, ito yung magiging subplot. Nasaan yung subplot to natin? Kung titingnan mo siya. Ito ba o ito? Para makita nyo, lagyan yung title. O, lagyan nyo na X. Para makita nyo kung nasan siya. Ay, di, may pangalan naman pala eh. O, yan siya, o. So, ito yung subplot natin na 1. So, ito yung halimbawa, subplot 2. Ito yung subplot 2. So, ibig sabihin yan, kampanin mo yung row from 0 to 2. Exclusive. 0 to ano lang siya eh. Tama, 0 to 2. Kasi may index ako na 0, 1, 2. Then, dun lang ako sa last column. 0, 1, 2. Kakampanin ko from taas hanggang dito lang sa pangalawa. Ingatan yung mag-overlap kasi may possibility na mag-overlap yan kapag mali yung implementation ng splice. Mag-overlap yan. Halimbawa, yung subplot 2 is kakampanin ko rin yung pinakababa. Kung gusto mong ganun yung design mo, nasa sayo. Okay? Pero ang point ko lang, tinuruan ko kayong mag-splice. Wala tayong issue dito, Splice, splice, splice. Walang issue dyan. Okay? Sample exercise. Tunay na data. Ang data natin is NBA 2023-24. Wala dito yung column na total. Tinanggal. No total. I think ito, pinalaboratory ko to sa IF. Familiar sila dito. Meron tayong mga stat ng NBA na 2023 to 24 season. Sample, Bam Adebayo, center, 26 years old. My favorite team, of course, Miami Heat. Naglaro siya ng 71 games. Sa 71 games, starter siya. Game started. Okay? Yung MP is minutes per game. 34 minutes siya naglalaro per game. Field goal average. Field goal. FG. Ito ay field goal attempted. Ibig sabihin, may possibility siya na makashoot na 7 times sa laro. Field goal attempt, sa tira niya na 14 times, kalahati yung pumapasok. May mahilig kasi ako sa sports, pagpasensyahan nyo na. Kasi maganda siyang i-analyze. Lalo pag tataya ka sa sugal.
Okay? Pero hindi ako addict doon. Baka sabihin nyo si Sir addict sa sugal. Hindi. Tinetest ko lang yung knowledge ko ng analytics. Kung mangyayari siya sa totoong buhay. Ano? May lusot pa rin ako. Ako lang na may nag-i-experiment. Kung yung sinasabi ng data, inangyayari sa tunay. Yun ang sinasabi ko sa asawa ko. Hindi ako addict sa sugal. Yan ay part pa rin ng research. So, ganun pa rin yung ginagawa. So, yung ano nito, yung total nito, sir, gusto ko makita yung data. So, i-download natin ha. Pwede ko sabihin to CSV, mawa nba.csv. I-download ko lang siya. So, meron akong data frame, i-download ko lang siya kasi hindi ko makita yung buong row and column. So, ito siya oh. Pwede mo siyang i-download. Okay, i-download ko siya. Download. Kung gusto mo makita yung buong data, ang buong data ko is ito. I-download lang natin para malinaw. Yan. Ito yung kompleto. Yan. Ito yung points, personal fouls, turnover, block, steal, assist, total rebounds, defensive rebound, offensive rebound, free throw percentage, free throw attempted, number ng free throws na made, effective field goal percentage, minimeasure niya yung 2-point shot, 3-point shot, free throw. Kung gaano ka galing mag-shoot. 2-point percentage, gaano ka gumaling, gaano ka ka-efficient ng perimeter shot o kaya layup. 2-point field goals attempted. Basta nandun ka sa 3-point. 3-point percentage, 3-point attempted, number ng 3 points made. Yun yung ibig sabihin. Field goal. Field goal, it's either valid na 3-point shot o kaya 2-point shot. Field goal. Ano? Field goal attempted, ilang tira yung ginawa mo. Ano? Average field goal, minutes played, yung GS. Yan. Team. Toronto, New York Knicks, Miami, Memphis, Minnesota, Phoenix. Kabisado ko yan. Okay, kabisado ko yung code. So, yun yung ibig sabihin ng data natin. In 15 minutes, i-discuss ko to. So, meron tayong data. Kailangan mong ma-extract, then kailangan mong ma-project. Okay? Prelim. Midterm. Malinaw na malinaw. Sir, anong sa finals? Dadagdagan pa ba natin? Yes. Ang projection naman natin ay mapa. Mapa ng Pilipinas, barangay ng Mauban, barangay ng Gumaka. Pwede nating i-plot, barangay sa Atimonan, saan maraming adik. Hinamaan si Paro. Okay, pwede. Halimbawa, may data tayo, maraming nahuli dito. Sasabihin ko, maraming adik sa barangay force, o medyo umiwas ko kayo doon. Ako yung barangay captain, halimbawa. Okay? So, pwedeng ganyan. Maraming nasusunugan based sa history sa barangay 3. So, bakit kaya? So, ang projection natin sa finals is geospatial data. Geospatial, ibig sabihin, meron tayong mapa. Yung nakikita nyo, kung familiar kayo sa US election, iminamapa nila kung ilan yung boto kay Trump sa state ng California, ilan yung boto ni Trump sa Pennsylvania. So, mas madali kasing maintindihan ang graph kapag may concept ka ng location is yung mapa na mismo ilagay mo. Hindi words ang sasabihin mo, Pennsylvania. Alam kong may Pennsylvania, pero nasaan siya? Saang part siya ng US? So, another dimension ng graph is i-project mo siya sa totoong mapa. At malaki din ang sweldo ng mga geospatial analysts. Kapag magtatrabaho ka sa DOST, iminamapa kung saan yung possible bumaha. Geospatial mapping. Alin yung part ng Banahaw na nakakalbo na? Hello, Sariaya. Okay? Pwede nating i-project. Okay? Halimbawa, ang gusto kong projection nyo is ilan yung active volcano sa Pilipinas. Pwede nating makita sa mapa. Okay? So, projection. Yun yung gagawin natin. O, balik tayo sa sample. So, magko-compare tayo ng dalawang histogram. Kalaban ko yung New York Knicks. Gusto kong silipin yung free throw percentage naming dalawa. So, nag-extract lang tayo.
Ang team natin ay NYK. Kalaban ko daw. Ako yung data analyst ng Miami Heat. Hahanapin ko kung may advantage kami sa free throw. So, free throw. Miami data, free throw lang yung concern ko. Gagawa ako ng plot na 1/2. Ang method natin is very simple grid. 1 to 1. Isang row, dalawang column. Okay? So, i-compare ko yung histogram, distribution ng free throw percentage ng bawat players namin. Okay? Distribution. Ipa-plot ko siya ng 2/2. So, tingnan niyo kung anong magiging interpretation niyo sa graph. Ang talent ng projection dapat hindi na tumitigil kung marunong ka mag-project ng graph. Mas importante kung ano yung sinasabi ng data. Anong gagawin ko kung ako'y Miami Heat? Based sa histogram. Ganito ang insight ko dyan. Hindi ako magdadalawang isip na kapag nag-drive ka sa basket, papaulin kita. Kung makikita mo yung free throw percentage ng New York Knicks, hindi sila consistent. Yun yung advantage na hinahanap. Ano yung alam mo na hindi alam nung iba? Yun yung value kasi ng data. Malalaman ko ba yun kung hindi ako marunong mag-plot, hindi ako marunong mag-extract ng data? In terms, kung i-compare ko yung dalawang histogram, pansinin nyo, may nakaka-zero dito. Ibig sabihin, hindi magaling mag-shoot ng free throw. So, ibig sabihin, may nangyayari na 0%, malamang sentro. Okay? Which is, ang free throw percentage ng Miami is 50% to a perfect 1. So, merong disadvantage yung New York Knicks na mahina sila sa free throw shooting. So, sasabihin ko, coach, paulid mo lagi ang player na yan. Kahit sino dyan. Wag lang yung point guard at saka yung shooting guard. Bakit? Ba't ko gagawin yun? Tanga ka ba? Sabihin gano'n. Sabihin, ba't ko papaulin? Tingnan niyo yung graph. Yun ang sasabihin mo, coach, tingnan mo yung graph. Mababa yung free throw percentage nila. Yan yung magiging advantage natin. Hindi ka na tanga, matalino ka na. So parang ganyan. Okay, comparative free throw. So yun yung magiging advantage ko. So next graph. Okay, next. Tapusin lang natin. So ito yung insight. Sabi dito, ang free throw distribution ng Miami Heat ay slightly more concentrated. So sabi dito, sabi ko kanina, yung free throw performance ng New York Knicks is very inconsistent. Paano kung sinuwerte nung araw na yun? Ay di my fault. Binuenas. Kasalanan ko, foul tayo ng foul eh. Okay? Mali yung nangyari. Kaya nga sa sport, hindi mo rin masasabi na tama yung data. Pero at least meron kang reference point na pwedeng pagkunan ng strategy. Okay? Nagigets? So, baba tayo. Compare the top 3 scorer for teams ng Golden State Warriors at saka Dallas Mavericks. Gagamit tayo ng bar graph. So, unang gagawin ko, pipiliin ko muna yung Golden State Warriors at saka Dallas Mavericks. Tama, kukunin ko muna yung data. Pag nakuha ko na yung data, player, at saka yung points. Tama, dalawa lang. Kasi ang turo ko sa inyo, 2-dimensional pa lang tayo. Ang pwede kong i-graph, yung player lang at saka yung points. Sinort value natin yung points. Ascending. Bakit may head 3? Ano bang sabi? Top 3 lang. So, titingnan natin, sinong babantayan ko ngayon kapag kalaro ko tong GSW o kaya yung Dallas Mavericks. So, ang title ng plot natin is Top 3 Scorer. Anong shape ng subplot? Ano magiging shape? So, ito ay 1, 2, 1. So, 1, 2, 2. So, ibig sabihin, isang row, dalawang column. So, titingnan ko lang. So, ipoproject natin siya. Gamit ay bar. Bar yung ginamit natin. Sir, ano magiging x-axis? Ang magiging x-axis ko, yung pangalan ng player. Tama. GSW, x-axis yung player. Then, GSW data, x-axis ko yung points. Color gold. Kasi golden state. Dallas Mavericks ay di color blue. Itatama ko na nga naman kung anong kulay nila talaga. So, ganito yung magiging itsura niya. Okay? Save. So, meron na tayong comparison. Okay? So, Luka Doncic, ano kasi siya?
special character kasi yung C niya merong accent sa taas. Kaya nakikita niyo question mark. Ano, kung isusulat mo kasi, ano kasi siya, Slovenian. So, may ganun yung ano niya. Hindi ko alam kung ganyan niya. Okay? Luka Doncic. Pogi yan, tingnan niyo. Sa mga girls. Pogi yan, pogi. Okay, so anong strategy yung gagawin ko dyan? So, malamang babantayan ko to. Nag-a-average kasi siya ng 30 plus points a game. Okay? So, ang point of emphasis ng defense ko, nandito sa tatlo. Kapag nandun sila sa loob ng game. Kung kalaban ko halimbawa, which is sa walang idea ng basketball kasi may idea na ako eh. Para sa walang idea kung sino yung mga players na yan, magagaling talaga yung mga yan. Siya ay nandun na sa kabilang side ngayon actually. Si Klay Thompson ay nandun na sa Dallas Mavericks. In-raid na kasi siya. Kasi ito ay last year pa. Okay? So, ang point ng emphasis ng depensa ko is itututo ko dito kay Luka. Pagkalaban namin sila. Dito sa tatlong yan. Okay? Dati hindi naman to magaling eh, pero nabibigyan siya ng playing time. Ano? Yung mga import ng NBA, pag dinala mo sa PBA, gumagaling talaga. Kahit bangko lang sila dun sa sa National Basketball Association. Kaya nakikita mo yung discrepancy ng talent. Bangko dun, pero umi-score sa Pilipinas ng 40 points. Sa NBA, hindi maka-double digit. So, kitang-kita mo na agad yung discrepancy ng talent. So, sabi ko nga, not to be KJ, basketball talaga is not for us. Not for us. Pero pwede nating laruin. Pero wag tayong mag-expect na international stage as Olympic. May possibility naman, pero wag tayong mag-expect na makaka-gold tayo. Hanggat nandyan ang USA, China nga, hindi pa tayo makalusot eh. Cambodia nga, natatalo pa tayo. Di ba? So, not to be KJ, but basketball, not worth investing. So, next. Magkikreate tayo ng pie chart ng points, assist, total rebound for Golden State Warrior, top 5 per category lang. So, the same din. Pero gumagawa ako ng top 5 per category. Ang plotting natin is 3 row, 1 column. So, ganito yung lalabas na dito. So, ibibigay ko to sa commentator. Commentator, ito yung sabihin mo sa comment mo. Sabihin mo, ang score ng Golden State Warriors among the top 5 players niya is Steph Curry. 31% ng points manggagaling sa kanya sa top 5 players nila. No? In terms ng assist, siyempre lagi siya may hawak ng bola. Chris Paul. Okay? Total rebound, siyempre naglalaro siya ng center at forward, lagi siyang nasa gitna. Draymond Green. Okay? Gusto nyong malaman yung iba? So, since inassign natin to is ang team ko yung GSW, pwede ko siyang baguhin agad-agad. So, halimbawa, babaguhin ko is sinabi kong ayoko na ng GSW. So, hanapin natin is LA Lakers. So, tingnan natin yung projection ng graph. Okay? So, save natin. So, pwede kang mag-project kahit ilan. So, yan. So, syempre, LeBron James ulit. Anthony Davis. Syempre, rebounds na. Okay? So, paano ko i-explode yung may pinakamataas na rating? Paano ko siya i-explode? Paano ang diskarte? Ihiwalay ko yung 26.25, 31.92, 36.95. Yung iba naiisip, gagawin ko siya manually. Gagawin ko ba siya manually? So, ganito lang. May comment dyan. Ginawa ko na. So, ang explode natin is 0 times top. Ilan yung top? Ibig sabihin, ilan yung player natin? 5. So, ang ine-expect mo dito, 5 0. Again, scalar matrix multiplication. Tama. 0 times top. Nagigets? Okay? So, yan yung magiging length. So, pwede mong i-explode yung highest, maglagay ka ng 0.1 plus. Sir, anong nangyayari kapag meron kang 0.1 plus? I-demo ko sa iyo sa baba. So, magko-code lang ako dito.
So ito ay 0.1. Pag sinabi mong plus, meron akong 0, 0. So ano mangyayari? Yung 0.1 ko nandun sa unahan. Yan yung magiging explode. Nagigets? So ibig sabihin, yung unang data ko i-explode ko. So sir, bakit nasa unahan yung 0.1? Di ba in-arrange natin ng descending order? So ibig sabihin, yung pinakamataas na data ko laging nandun sa unahan. So kung gusto mo siyang i-explode, kung gusto mo lang siyang i-explode, yung nasa unahan is ganito yung gagawin mo. 0.1 times, pwede nga sabihin ko na lang ganito eh. Ito na mismo yung top. Minus 1. Bakit may minus 1? Kasi 5 minus 1 is 4. Eh meron na akong isang ilalagay dito na isa pa. Kailangan 5. 5 yung explosion. Which is yung mauna ko is yung 0.1. So every time, kahiwalay na agad yung unang data. Kasi may pinakamataas na value. Hindi mo kailangan isa-isahin. 0.1, 0, 0, 0, 0.1, 0, 0, 0. Di ba ginagawa nyo yun? So, kung meron kang ganung idea, so mas madaling gawin. Kita mo na agad na ang emphasis ko, LeBron James, Anthony Davis. Okay? So, baguhin pa natin. Sinong may favorite team dyan? Bawa ay Miami Heat. Malamang Jimmy Butler to. Malamang lang, Jimmy Butler. Ayan, Jimmy Butler, Bam Adebayo. Okay? So, ayan. So, ano pa? Ay, Chicago. Hindi ko na alam mga players ng Chicago. DeRozan. Nikola Vucevic. Okay? So, last graph. Tapos, tingnan nyo na lang sa video o kaya dun sa mismong file. So, ang ginawa natin dito, meron tayong team LA Lakers. Gusto ko lang i-filter yung specific team characteristic sa iba't ibang klaseng graph. So, ang ginawa lang natin, medyo iba to Sa lahat ng team data, pinili ko lang yung top 5. Pwede kang gumamit ng N largest. Top 5, number ng points. Ibig sabihin, ang mineasure natin is games played, points per game, at saka yung assist. Sa unang graph, gumamit ako ng bar chart. Pansinin nyo, gumamit ako dito ng flexible method. Sa unang graph, bar chart. Sa pangalawa, pie. Sa pangatlo, line. Sa pang-apat, scatter. So, nagko-compare ako ng analysis ko dun sa specific graph. Ini-scout ko halimbawa yung LA Lakers. So, yan yung ibig sabihin. Top 5 scorer, LeBron James hanggang kay Rui Hachimura. So, syempre, top 5 scorer, same nung bar graph. Gusto ko lang ang projection is pie chart. So, malamang LeBron James ulit. Points per game. So, ano ibig sabihin ng line graph na to? Mas marami kang magiging assist kapag mas marami kang points. Kasi naglalaro ka sa loob eh. Mahirap gumawa ng assist ng bangko ka lang. Pwede kang assist mo lang, iabot mo yung Gatorade. Assist. So, ibig sabihin lang nun, yung mga naglalarong players is mas malaki yung assist, which is correlated siya sa dami ng points. Mas marami yung points mo, mas marami kang nagagawang assist. Kasi naglalaro ka sa loob. Pag bangko ka, nakaupo ka lang, paano ka makaka-assist? So, ganun din. Scatter plot ng assist per game at saka games played. So, ibig sabihin, mas marami kang nilaro, mas marami kang magagawang assist per game. Which is tama naman. Tama. Kapag 10 lang yung nilaro mo, around 1 lang yung assist. Kapag around 50, mga 1.5, 1.6. Kapag 70 games, so 2.2 plus. Kapag 80 games, sa isang season ng NBA, meron tayo 82 games. Okay? So, pag 82 games yung nilaro mo, mag-a-average ka ng around 8 assists per game. So, anong insight ko diyan? Palalaruin ko ba lagi sila? Hindi. Baka naman madrain yung players. Okay? Kung kinukulang kayo sa assist, ang assist nyo per team is maliit lang, maaaring i-overspend ko yung magaling magpasa ng bola. Tataasan ko yung minutes played niya. Okay?
Marami kasing way para manalo sa basketball. Pwedeng mahina kang umiscore, pero magaling ka namang dumepensa. Average lang yung scoring mo, pero magaling kang mag-defend. Mahina kang mag-defend, pero yung output ng offensive output mo is malakas. So, saan pa rin yung maganda? Kung ako yung coach, ibabalance ko lang yung team. Kaya nga may NBA draft eh. Ano yung kulang namin? Kaya nga may trade eh. Ano yung kulang namin? Ano? Alin lang ang hindi na may measure ng data natin dito? Yung personality ng player. Hindi natin ma-measure na kapag si Russell Westbrook ay lumipat ng team, sinasabi daw cancer. Kasi hindi siya team player, ayaw niya magpabangko. Pero ngayon pumapayag na siya ng bench player siya, natanggap na niya. Pero nung mga unang panahon, nagagalit siya sa coach kapag hindi siya starter. Siyempre, may mga ego din yung player eh. Russell Westbrook. James Harden, ganun din. Okay? So, meron tayong mga additional insight na pwedeng gawin. So, ito, another graph. So, ginarap lang natin ito ay LA Lakers pa rin ba to? Okay, box plot ng points ng LA Lakers. So, ibig sabihin, ang points niya is concentrated lang kung buong team ito buong team. Malamang yung nasa dulo, si LeBron James to. Maximum eh. Then may minimum, ibig sabihin hindi pa nakakalaro 0 points. Ang majority ng data natin is 1 point hanggang siguro 8 points. Yun yung average na player natin sa LA Lakers. In terms ng distribution, maraming 1 point per game lang kasi nandito yung density. Ang average niya, hindi ko alam kung ano yung average niya. Basta ito yung, alin man dyan, yung average o kaya yung median, hindi ko nakita kung alin. So ito yung distribution ng assist. Okay? Siyempre kapag 0 points, 0 assist. Yan yung kulay blue. Then pag titignan mo, yung kagaya ng graph natin, mas marami yung assist kapag mas marami yung points. So same. Ito, stem plot. So same lang. So babasahin lang natin siya. Okay? So next week, ganito pa rin yung topic, pero gagamitan natin ng mga 3-dimensional graphs naman. Then ang finals natin, geospatial data and web scraping. Web scraping. Yung ituturo ko sa inyo na web scraping, huwag nyo siyang aabusuhin. Hindi siya, may ethical consideration ng web scraping. Ano ibig ko sabihin? Merong website ang ESPN, kukunin ko yung data nila dito sa Google ko lang. Pwede kasing i-bombard mo siya ng request eh. Pag sobrang daming request doon sa website nila, maaring maghang yung may ethical consideration ng web scraping. In a way, kumukuha tayo ng data sa specific website. Sir, bakit kailangan i-web scrape ko pa? Ika-copy-paste mo yung data nila every time na may changes. Diba, hindi naman siya maganda. So, web scraping, automatic, kukunin ko yung updated na data, may gagawin akong analysis. Another dimension sa pagiging data analyst nyo someday. I-web scrape natin. So, part din siya ng elective 1. Pero may ethical consideration siya. Okay? Huwag nyo nga abusuhin yung pag-web scrape. Sige, ipopost